sa liwat nga may maayo pa mga lawas kag maayo nga paminsaron. Kami magatuon sang imong mensahe, Lord, nagikan sa balaang kasulatan. Gabay pa nga gabayan nimo sa Brother Bago sa pagdara sa mensahe nagikan sa balaang kasulatan. Buligi kami nga nagapamati kung siyang among kaliptuson sa panguna-una, ang mga pulong nga amon mabatian, amon maaplikar sa among kabuhi, Ginoo, mangin kalanon, espirituhanon sa among kabuhi. Salamat gid, Lord, kag patawara kami sa masala, ginatugyan namon ang tanan sa imo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang hapon, no? Si Nanay Rosario. Parang ito yung nabanggit ni Brother Glenn kanina. Dati na kayo nag-Bible study? Okay. So, Sister Josephine, no? Si Nanay Kay. Gusto ko lang yan. Tungkol sindihan naman ka mo. Para duro kita. Okay, so ako yung nagagalak, no? At nagpapasalamat una sa ating Panginoon. Ayo po ay binigyan ng healthy na pangangatawan. Kahit sa kabila ng mga problema, may mga pagsubok, no, na dumating sa atin, tuloy pa rin ang ating pong pag-aral sa banal na kasulatan. Ang ating pong topic may kinalaman sa Why Million Keep Sunday, no? At bakit siguro maraming mga katanungan, Nanay, na nabubuo sa ating isipan. Bakit may sumasamba ng Friday like Islam? Bakit may sumasamba ng araw ng Saturday like mga Judaism? Bakit may sumasamba ng Sunday like sa mga Christian? Ba't ibang mga denomination? Bakit ang kaming mga Seventh-day Adventists ayaw kaming mag-rest ng linggo? Bakit nga ba? Siguro mga puro bakit, no? Maraming mga tanong, no? So ngayon, atin po yung tanong na yan, atin pong sasagutin yung naguguluhan sa ating isipan. So, umpisahan po natin na siguro magsimula muna tayo sa ano ba talaga, gaano ba ka-importante itong ikapitong araw, no? Tapos i-divert natin dun sa Why Million Keep Sunday, no? So, umpisahan po natin, babasahin po natin, Nanay. Mayroon ba? Ano yung Biblia mo? Tagalog din? At Tagalog. Okay. So, buti hindi na akong magbabasa. Pakibasa na ang Genesis chapter 2, verse 2 and 3. No? So, unahin muna natin yan at bako pupunta natin ito. Chapter 2, verse 2 and 3. Brother. Sige po. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginagawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginagawa. So, tuloy. 3. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw sa kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ayan. So kung mapapansin po ninyo, ang verse 2, at natapos ng Diyos, ilang araw ganit ito naglalang ang ating Diyos? Ilang araw? 6 days. 6 days. So remember ha, ang Diyos natin, naglalang po siya ng sanlibutan, mula nung 1 hanggang 6 ay 6 days po yung kanya pong paggawa. And then sa verse 3, kung mapapansin natin, ang sabi, ngunit sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. And then sa ikapitong araw, mayroon po siyang 3 ginawa dun sa ikapitong araw. Ang una, kanya pong binasbasan. Ikalawa, kanya pong pagiging banal. Then ipinangilin. So, yung salitang ipinangilin, ibig sabihin, ano po talaga yan, para bang sa isang linggo, yun talaga meron pa talagang special na araw. No? So, yung special na araw na yan, yun ang ipinangilin ng ating Panginoon, yung 7th day. No? Ikapitong araw. So, doon tayo nagsimula.
Ngayon, ito naman po ang tanong. Dahil sa ang atin pong manlalalang, dahil sa ating pong Creator, ay nagpahinga sa ikapitong araw, ay ito bang ikapitong araw ay inutos ba sa kanyang bayan? Si nanay naman ang magbabasa, nanay Mila, sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8. Yan. So, ulitin ko lang ang tanong. Ang ating pong Creator, siya po ang nagiging halimbawa. No? Hindi po siya nagpapahinga dahil sa napapagod Kasi ito po yung nag-create sa tao, basta galing magpahinga, napapagod. Ang ating Diyos, hindi po siya napapagod. Ang ating Diyos ay nagpahinga siya sa ikapitong araw para magiging halimbawa. Siya ang magiging tularan natin. Ngayon, ang ikapitong araw ba, ito yung tanong, inutos ba ng Diyos sa kanyang bayan? Exodus 20 verse 7. 8. Dumduma ang adlaw nga nagpahuway sa pagkabalaan sini. So, ang sabi sa verse 8, kung sa English na ano nga? Remember the Sabbath day. Ayan. Remember the Sabbath day to keep it holy. May napapansin po ba kayo? Tatlong salita po yan. Una, remember. Remember. Ang ikalawa, Sabbath. Ang last, holy. So, ibig sabihin, ito pong Sabbath ay napaka-importante na dapat alalahanin ng tao. So, kaya naman mayroong salitang alalahanin o remember kasi nga, kinakalimutan ng tao Hindi na ginagalang, hindi na sila nagpahinga, hindi na sila nangilin, sadyang kinakalimutan na, no? So, kaya ang siyempre sa ika-6 days tapos na ang lahat. The 7th day kundi magpahinga. Kasi ibig sabihin ng Sabat, rest day yan. Rest day yan. Kaya nga sabi ng Biblia, remember the Pahinga Sabbath ka. day to keep it holy. So, i-remember daw natin ang Sabat sapagkat ito'y banal. Ang panumduman mo Yes. nga ang Adlaw sa adlaw nga Sabbath. bukat ko nga Sabado man da adlaw nga Sabat ang adlaw nga Panginoong pahuway panumduman ninyo kag ninyo nga ang balaan. So, at malalaman natin to ngayon, ano ba talaga ang Sabat? Yan. Kasi maraming nagsabi tulad nung kailan ba to? Linggo daw. No, so malaman natin to ngayon kung ano ba talaga ang Akin na Sabat. may nagkuon ginakmakan nga it means ang Sabat pahuway, rest. Hindi ko ibig sabihin nga ang Sabat Sabado. So, i-explain natin yan mamaya. Ang istorya kung kang pastora. sa pastora. Pero biblical ang ating atuan, tanaw natin yan. Okay? Okay, so dito muna tayo, no? Nag-stay muna tayo sa salitang Sabat, no? So, hindi pa tayo bumagalaw sa anong araw. No? Ano ba yung ikapitong araw, no? So, ano ba tayo? Step 1 muna tayo. Sa step 1 natin, sa step 1 natin, ang pinag-usapan natin is about Sabat. Mamaya, isulbad natin yung ano ba yung Sabat, no? Ano ba yung araw? Anong araw na yan? So ngayon, ang sabi ng Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy, no? Holy. Ngayon, ilang araw ba tayo gagawa? 6. Diyan lang din, nanay. Ikaw, si Sir Richard naman, ikaw din. Ay, korasyon. Verse 9. Verse 9. Okay. Kakita pa si nanay, no? Ang kaya pa talaga. 9. Ilang araw na tayo gagawa? 6 days. 6 days So, mayroon na tayong nakikita. May 7, may 6. May 6, may 7. So, malalaman natin ito mamaya. No? Ngayon, ito na po yung tanong. Dahil sa alam naman natin na ang kapitong araw ay doon tayo magpahulay, no? Pahuway. Yan. Doon tayo Pahinga. sabi ng Panginoon, magpahulay. Ngayon, ito na po yung tanong. Anong araw ba ang pagpunta ni Kristo
sa sinaguga. Lucas chapter 4 verse 16. Ikaw naman Sister Josephine. Sa ano lagay? Sa New Testament. Dala-dala mo ba itong hiligay nun mo? Wala mo? Kumaliit? Dala mo. English brother? Old and new, pero to? Lucas ano lagay? 4:16. Chapter 4, verse 16. Dapat yung mo isa-isa ko ang natiro. At nang siya'y napasa, ano ito brother? Sige. At siya'y napasa Nazaret na kanyang lakhan. Tama. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindog upang bumasa. Yan. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Sabi doon, at ayon sa kanyang kaugalian, yung salitang kaugalian, talagang kinabatasan na talaga niya, no? Nung siya itinanganak, ang kanya talagang pangilin ay araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, saan po yung kanyang pagpunta? Sa sinagoga. Ano po ba yung sinagoga sa atin ngayon? Ito po sa simbahan. So, mayroon na tayong nakikita na puntos na ayon sa kanyang kinaugalian, si Jesus Christ ay pumupunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. No? Ngayon, bago natin puntahan tong pagpalit, nanay, paglipat, isulbaran muna natin tong tinatawag na ano ba tong ikapitong araw? No? Ano ba tong ikapitong araw kasi? Sa'yo nanay, ano ba yung ikapitong araw? Ang ikapitong araw. Sa'yo nanay. Wala ka nagapuon ng Lord natin ang kapitong araw, ang Sabado. Kaya ang paghimo ng kalibutan, wala kang nagpuon na unang adlaw, Domingo, ang sunod na adlaw, Lunes, unang adlaw, Lunes. Wala man, basta nagpuon sa una na ginimo, manamian tana, kag maghapon. Amo lang ang Ito sa baron, okay lang? Okay. Tama po yung si nanay. Sa pag-create sa kalibutan, paglalang sa sanlibutan, wala pong nakalagay doon na linggo. Lunes. Tama po yun. Isusulbarin natin. Kung nakalagay lang, unang araw, ikalimang araw, ikatatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ito. Ngayon, paano natin malaman yung ikapitong araw ay tumutukoy sa araw ngayon? Okay. Ito po yung nangyari. Dahil sa nakalipas ang ilang mga panahon, tinutulungan po tayo ng mga scholar na mga bihasa sa banal na kasulatan, mga maalam, maaram. Tinutulungan po tayo na mas naiintindihan natin kung ano ba talaga yung unang araw, ikalawa, katatlo, kaapat, kalima, anim. Pinalitan ng nanday. Ayan. Ito po yun ng dahil sa tinutulungan po tayo ng mga scholar, yun ang sinasabi ko, yung una, doon natin nalalaman na ito pala ay Sunday. Sunday. No? Paano natin malalaman yan? Pakibasa nga, hiligay no nanay? Okay. Pakibasa doon sa 28 verse 1 ng Matthew. Yan, sa Tagalog na naman tayo. Kung mayroon kayong English, mas maganda. Na ang unang araw sa semana ay Linggo. Matutukin na natin. Verse 28 verse 1. Kahit naman sa libro ng Katoliko, mababasa natin ito ngayon na ang unang araw ng semana, Sunday. Ayan. Magdadami tayo ng mga 28 balasahon. 28 verse 1. Ito, ganun sa okita, English na ito. Dahil nagdara pa po ang English naman. Sige lang. karon sa tapos ang adlaw nga pahuway sa pagpamanagbanag
isang naunang adlaw sa semana, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa ka Maria sa pagtanaw sang lulubngan So, ang ginamit dyan sa 28 verse 1 sa Matthew, unang adlaw sa semana. Para masolusyonan natin yung unang adlaw sa semana, babasa tayo ng Tagalog na binanggit talaga dyan ay linggo. Sige, basahin mo. Okay po. Nang nagtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubuot kami wayway na ang unang araw ng isang linggo, ay nagkaroon si Maria Magdalena at sa Maria upang tingnan ang hibingan. Ayan. So, diyan, ebidensya po yan na ang unang araw talaga sa unang araw ng semana ay Sunday. Kahit magbabasa po kayo ng dictionary, the first day of the week, Sunday. So, hindi man natin sabihin na mali yun. So, idadamay pa natin ng kalendar, nagpapatunay din na ebidensya na unang araw sa semana ay Sunday. So, mag-ihat tayo ng Sunday, ang patak talaga ng ikapitong araw ay Saturday. So, exactly na ang tinuturo sa Biblia na ang araw ng Sabat, yung ikapitong araw ay Sabado. Yan. Pinabasi nila siguro asa ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ito nga, mamaya na, i-explain natin yan. Kasi unti-unti natin paintindihin. So, nakukuha na natin, no? Na ang ikapitong araw, hindi po Sunday. Saturday, ha? Saturday. Kahit naman sa libro ng Katoliko, babasahin natin, nagpapatibay talaga na ang unang araw ng Sanlinggo ay Sunday. Ang ikapitong araw ay sa Saturday. Okay. So, kasi ngayon, sa kalendar man karoon, ang unang araw ay linggo. kaya nga po, na tama talaga na binanggit sa Biblia na ang ikapitong araw, Saturday. Ayan, no? So, wala na tayong libog. Wala na tayong ano to. Hindi natin nalilito sa araw. Okay na, naintindihan na natin, nanay. Ang ikapitong araw natin, ano nga? Saturday, hindi po Sunday. Kasi pag sabihin natin Sunday, siguro sabihin natin mas bright pa tayo sa dictionary. Mas bright pa tayo sa scholar. No? Yung mga pastora at mga pastor nagsasabi sa inyo na ang ikapitong araw ay Sunday, mali po yun. Kahit naman siguro, hindi naman ako nanay, nag-aamo ng bigati, baka ano, mami. Kahit naman magharapan kaming dalawa, ano lang, for example, kahit magharapan kaming dalawa, ipapakita niya ang ebidensya. Yan na, ang ihanap natin ngayon, yung prueba. Yung prueba na mababasa talaga na ang unang araw sa isang linggo ay Monday. So, papatak siya ng Sunday. Dapat mag-ano siya ng ebidensya. Tama ba, nanay? Kasi ang pag-aaral natin is nakabase tayo doon sa ebidensya. Napakahirap na mag-aaral tayo na wala man tayong binabasihan. No? Para tayong nag-aaral dito ng hangin. Walang puntos. Ako, sa akin lang, kaya kong ipagtanggol, kaya kong papatunayan na ang unang araw sa isang linggo ay Sunday, na ang ikapitong araw ay Saturday. Pero sa Roman Catholic denomination, may ikapitong araw din sila na Saturday. Kasi may simba din sila sa umaga, may simba din sa hapon. Pero iba talaga yung pangilin, nanay. Pero sila naman, sila pinakahuli nila, Sunday. Okay. Ngayon, so at least nakikita na natin, ano ka yung unang araw ng isang linggo? Sunday. Ang ikapitong araw ay Saturday. So, ang Biblia nagpapatunay na remember, the Sabbath day to keep it holy. Ano yung Sabbath? Yun ang ikapitong araw. Ang ikapitong araw ay wala nang iba kundi ang Sabado. Okay, kuha na natin. Ngayon, ito yung tanong. Bakit nga ba mayroong Sunday? Bago natin pupunta naman yan, babasahin muna natin ang Daniel 7:25. Ito po ihula ni Daniel.